Sabado iyon ng umaga nang maisipan ni Sandra na mag-jogging sa labas ng mansyon. Malaki naman ang espasyo kaya malaya siyang nakakapag-jogging. Hindi na niya kailangan umiwas kay Grayson dahil umalis na ito kaninang maaga para sa team building nila. Ilang beses pa siyang kinulit ng babaeng sekretary nito nang nakaraang gabi pero tumanggi siya. Naiinis siya sa lalaki at iiwas siya dahil kahit ano na lang ang pinapagawa nito sa kanya. She was deceived by him at ayaw niyang maulit iyon. Kahit naman mabait ang nasa kumpanya nito, except for that Mrs. Madrid, ay hindi pa rin siya pupunta. Bigla namang may bumusina sa tapat niya, kaya tinignan niya ito. Hindi siya pamilyar sa sasakyan, kaya nagtataka siya kung bakit ito nakapasok. She was just wearing a loose shirt and a jogging pants. Hindi na niya ito pinansin at nagpatuloy na lang sa pagja-jogging. Ngunit laking gulat niya nang may biglang humablot sa kamay niya at tinagpa ng mata niya ng tela. "Sorry miss, trabaho lang." Bulong ng pamilyar na boses. Nagpupumiglas naman siya, ngunit hindi niya nagawa pa dahil 4 na kamay na ang pumigil sa kanya. "Ano ba? Bitiwan niyo ako!" Sigaw ni Sandra, pero walang ginawa ang kumuha sa kanya. Piniringan nila ang mata niya, saka tinali ang 2 kamay niya sa likod. Inakay pa siya nito paakyat ng sasakyan. Naramdaman niyang umandar ang sasakyan, kaya lalo naman siyang kinabahan. She already heard that man's voice before. Saan ba niya ito narinig? "Ano ba?" Sigaw niya nang may humawak sa kamay niya. "Lalagyan ba natin siya ng panyo para hindi na siya makapagsalita?" Tanong ng pamilyar na boses. "Wag na, baka malagot pa tayo sa isa." Wika ng isang boses. Napipiko na si Sandra, kaya sinipa niya ang kung ano-anong bagay sa paanan niya at sa paligid niya. Nahihiyak na siya sa sobrang takot. Nagdarasal na lamang siya na sana'y may makarinig sa sigaw niya at tulungan siya. Katapusan na ba niya ito? "Please, parang awa niyo na. Pababain niyo na ako. Ano bang ginawa ko sa inyo ha?" Naiiyak na wika niya, pero wala yatang naririnig ang nandoon at hindi siya pinansin. "Pag ako nakatakas, malalagot kayo sa akin. Siguraduhin niyo lang na hindi ko kayo makikilala dahil humanda kayo." Nagbuboses matapang siya kahit nanginginig ang mga kamay niya. "Miss de Guzman, magiging ayos ka rin pagdating natin sa pupuntahan natin." Paulit-ulit nung may echo sa isip niya ang pagsabi nito ng Miss de Guzman. Naririnig niya na ito dati. Nag-iisip pa siya bago niya maalala. That friend of Grayson na dumalaw noon nung mabugbog si Grayson. Daniel ang pangalan nun. Naalala niya nung tinawag siya nitong Miss de Guzman. Wait, Grayson's friend? Anong kalokohan to? How did she? Hindi ko alam. Nakikinig lang siya sa sagutan ng 2 kasama. Nawawala na konti ang takot niya nang malamang si Daniel lang pala ito. Hindi naman siguro siya nito gagawa ng masama dahil kaibigan nito ni Grayson. Wika niya sa sarili. Anong plano niyo? Ibaba niyo na ako. May humawak naman sa kanya at tinanggal ang tela sa mga mata niya. Nakangiting bumungad sa kanya mukha ni Daniel. Miss de Guzman. Bati sa kanya ng isa na may malawak na ngiti. Lucas nga pala. Wika nito pero hindi siya sumagot. Naiinis na siya sa ginagawa ng mga ito. Kalagan mo na ang kamay ko. Utos niya ngunit hindi nagpatinag ang 2. Nagkibit balikat lang ang mga ito saka ngumiti. If this was your friend's plan, lahat kayo malalagot sa akin. Kahit anong galit niya, hindi siya pinakinggan ng mga ito. Hanggang sa mapagod na lang siya sa kakagalaw. Wala talagang pakialam ang 2. Ilang oras ang nilakbay nila at hindi na siya kumibo sa 2. Hindi na rin naman sumasagot ang 2. Mapapagod lang siya ng walang dahilan. Tumigil naman ang sasakyan sa kagubatan. Ngunit bago pa man niya mailibot ang paningin sa kabuuan ng kagubatan, ay piniringan na naman siya ng mga ito. That piece of cloth helps her to feel better. God knows that she has something with the forest. Ano ba? Asik niya nang hilain na takbayan siya ng isa sa mga ito. Sandali lang to. Wika ng mga ito at giniya naman siya ng mga ito. Huwag na lang maingay, baka matuklaw pa tayo ng ahas sa ingay mo. Natahimik naman si Sandra dahil sa takot. Tanging huni ng mga ibon naman ang naririnig nila sa kakaluskos ng mga yapak nila. Nakaupo lang si Grayson sa plastic chair sa gilid ng tent niya habang pinapanood ang mga empleyado nagkakasiyahan
habang nagsasalo-salo ng agahan. 4:00 sila ng umaga bumiyahe, kaya karamihan sa kanila nagbaon lang. Nakatingin lang siya sa mga ito habang umiinom siya ng kape. Lumapit naman sa kanya si Raven at tumabi sa inuupuan niya. Kakaiba ang tema ng team building nila dahil nasa liblib na lugar ang tinatahak nila. Distansya sa kinalalagyan nila ay ang dagat na may mapuputing buhangin. Sumenyas naman ang isang lalaki kay Raven, kaya naman natahimik ang lahat at tumingin sa di kalayuan. Bigla namang dumating si Lucas sa kung saan at dahan-dahang lumapit sa kanya. Hindi makapaniwalang tinignan niya ito. Paano nito nagawang matunton ang kinalalagyan nila? Hindi naman siya nagkwento sa kaibigan na may team building sila. May dala akong pasalubong. Mainang wika ni Lucas na kinakulot ng noo ni Grayson. Malaking ngiti pa ang ginawad niya kay Grayson bago tumabi ng upo. Ngumiti naman ng malawak si Lucas, saka lumingon sa likod niya. Pare, bring her! Sigaw nito at sumulpot na lang mula sa likod ng isang tent si Daniel kasama si Water. Sandra? Gulat na sambit ni Grayson habang tumatawang nanunodyo si Lucas. Okay, that's nonsense. How did they bring her here? That's definitely by force. Obviously, nakapiring ito at galit na galit ang muka. Magulo ang buhok at yung suot niya, masyadong manang. Halatang galing ito sa exercise. Unang tinanggal ni Daniel ang tali sa kamay ni Sandra, kaya ang babae nang nagkusang tumanggal sa piring niya. Asan ako? Hindi na niya natapos ang sasabihin nang mamataan ng mga taong naroon. Tahimik ang mga ito at ang iba'y nagbubulong-bulungan pa. Nakita naman niya si Grayson na nagulat ring nakatingin sa kanya. Pero sa inis niya ay nakatingin siya rito ng nakatiimbagang. Nakulang na lang ay saktan niya ito. Sandra was fierce and furious of what she saw. Miss de Guzman, ayan ang damit mo. Si Mana ang naghanda niyan. Napalingon naman siya kay Daniel. Niinabot sa kanyang isang travel bag. Sa kagubatan? Are they serious? Kumuha naman siya ng sanga ng kahoy na nasa kinatatayuan niya. Sa kabinato sa kinaroroonan nila Grayson. Umiwas naman si Lucas na agmang sa kanya ito tatama. Uuwi na ako. At ikaw? Wika ni Sandra kay Grayson habang kita sa muka ang galit at pagkapahiya. Hindi ka na nakontento sa pang-aasar mo sa akin at talagang dinala mo pa ako rito? Uuwi ako at ayoko manatili rito kasama ka. Galit na sabi niya saka tumalikod. Bit-bit ang bag, ay mabilis niyang tinakandaan pabalik kahit hindi niya alam. May mga bakas naman ang dinaanan ng tao. Susundan na lang niya mga iyon. Dahan-dahan ka lang sa paghakbang at baka anong matapakan mo. Nakangiti na saad ni Lucas. Napatigil naman si Sandra sa paglalakad habang nanginginig ang mga kamay. Naiinis niyang nilingon ang mga ito. Lalo na ang dalawang kaibigan ni Grayson na nagdala sa kanya. She hates camping in the forest. That's one of her weaknesses. She experienced a trauma since she was a kid. That's why she hated the sound of the forest, lalo na kapag gabi. Pinilit niya pa rin ang sarili na magpatuloy sa paglalakad. She has to go home. Mawawala siya sa takot at trauma kapag maaabutan siya ng gabi roon. Minsan nang nag-camping sila ng mom at dad niya, nang may malaking ahas, na muntik na niyang ikalagot ng hininga dahil sa paghabol nito sa kanya sa gitna ng madilim na gabi sa kagubatan. Buti na lamang at nailigtas siya ng dad niya, ngunit nawalan din siya ng malay sa takot. At dahil dun, ayaw na niya ng kaluskos ng kagubatan, kaya nagkakaroon siya ng phobia. Takot siya sa gubat kapag gabi. Hindi na siya lumingon pa, wala siyang pakialam kung anong madaraanan niya, basta makauwi siya. Lingon lakad ang ginagawa ni Sandra dahil sa sobrang takot. Halos takbuhin na niya ang kagubatan. Hindi niya alam kung ilang oras na siyang naglalakad. Pabalik-balik na lang siya sa kanyang dinaraanan. Ngunit wala siyang nakikitang highway o bahay man lang. Wala ba talagang puso ang Grayson na yun? Hinayaan lang niya ako mag-isa. Naisa-isip niya, saka na nagpatuloy sa paglalakad. Well, pinilit naman niya ang sarili niyang umalis. Nakarinig naman siya ng kaluskos sa likuran. Binilisan niya pa ang paglalakad kahit nagkasugat-sugat na ang mga paa niya. Naiiyak na siya sa sinapit niya sa kagubatang yun. Bakit kailangan pa niyang danasin ng ganitong bagay? Habol niya ang hiningang binilisan pa ang paglalakad. Please, anybody, save me! Naisa-isip ni Sandra habang mabilis na naglalakad bitbit ang bag niya.
Naisip niyang iiwan niya ito, pero hindi niya magawang bitawan. Hindi niya namalayan ng isang putol na kahoy at natalisod siya, saka nasubsob sa lupa. Tumulo na ng tuluyan ang mga luha niya. Isinandal niya ang ulo niya sa dalawang siko na nakaharang sa paa niya at umiiyak. Is this how our life ends? In the woods without anyone knowing she's here. Hawak-hawak niya ang paang nasugatan. Pati sapatos na kulay puti na suot niya ay nagkukulay pula na. Please, help me. Naiiyak na bulong ni Sandra. Namanhid na ang paa niya at sumasakit na kapag igagalaw niya. Nakarinig naman siya ng kaluskos, kaya tahimik na lamang siyang umiyak. Tama na! Sigaw niya nang palapit na sa kanya ang kaluskos. Natakpan na niya ang dalawang tenga niya sa takot at panginginig. Sandra! Her heart pounds faster. Kahit masakit ang paa niya, pinilit niyang tumayo. Saka pa ika-ikang lumapit sa harap at niyakap ito. Parang biglang bumagsak ang luhang naiipon roon at lalo siyang napaiyak. Nahahabag siya sa sinapit niya. Kung nanatili lang sana siya sa camp, hindi sana siya magkakaganon. Pero dahil sa takot niya, ay hindi na niya namalayan ang gagawin nang malamang nasa gitna sila ng gubat. Hinagod na lang nito ang likuran niya at niyakap siya ng mahigpit. Hindi malaman ni Grayson kung ano ang sasabihin. Nakita niyang nakayuko at umiyak si Sandra sa gilid ng malaking puno habang may sugat sa paa. Buti na lamang at nakita niya ito agad. Tinawag niya ito sa lumingon sa kanya habang umiiyak itong tumayo na lang. At biglang lumapit sa kanya, saka siya agad na niyakap. Hindi niya maipaliwanag pero gumaan ang pakiramdam niya nang makita ito. Niyakap na lang din niya ang asawa ng mahigpit. Kung nasundan sana niya agad ang asawa, ay hindi ito matatakot ng ganun katindi. Kinakabahan siya sa alalahaning mag-isa ito sa gubat na hindi alam kung anong naghihintay roon. I'm sorry. Tanging na isambit ni Grayson, saka hinagod-hagod ang likod ni Sandra. Kumalas naman ang dalaga sa kanya pinahid ang mga luha nito. Kinilatis niya ang kabuuan ng babae nang mapansing may sugat ang paa nito. Kumuha siya ng panyo sa bulsa, saka itinali roon para tumigil ang pagdurog ko. Masakit pa ba? Nag-aalalang tanong ni Grayson. Umiling lang si Sandra, saka naman tumayo si Grayson, saka kinuha ang bag na dala, saka bumalik sa kanya at umupo patalikod sa harap niya. What are you doing? Nagtatakang tanong ni Sandra. Hop in. Hindi ka makakalakad ng maayos. Baka mapano pa yung sugat mo. Baka mas lalong lumala pa yan. Sagot nito. Saka tinapik ang balikat nito para sumakay dito si Sandra. Dahan-dahan namang sumampa si Sandra. Tahimik lang silang naglakad pabalik sa camping site kung saan naroon ang mga kasamahan nila. Grayson? Napasinghap si Grayson nang maramdaman niya ang mainit na hininga ng dalaga. Nagdala iyon ng kakaibang pakiramdam sa kanya. Salamat. Mahinang sambit ni Sandra. Nahihiyaman siya ay natutuwa pa rin siya na hinanap siya nito. He still has kindness kahit lagi siyang inaasar at pinipiko nito. Wala yon. Pasensya ka na sa ginawa ng dalawa. Hindi ko naman alam na ganito ang mangyayari. It was unexpected. Hindi na sumagot pa si Sandra saka tumangulang. Ilang metro rin ang layo ng nilakad nila. Sa kanila nasalubong si Lucas at Daniel na hinahanap rin sila. Tanong naman ito ng tanong kung anong nangyari sa kanya habang naglalakad sila pabalik. Hindi na niya kayang magalit, basta ang mahalaga para sa kanya ay may kasama na siya at ligtas na siya. Ilang sandali pa ay natanaw na nila ang camping site nila. Walang tao roon kaya nagtataka si Sandra. Nasaan sila? Takang tanong niya pagkababa niya sa pagkakasakay sa likod ni Grayson at pinaupo siya sa isang foldable chair na naroon. Nagkamot naman sa ulo si Daniel, saka sumenyas kay Lucas na may pupuntahan sila. There's somewhere, treasure hunting activity. Tumangulang si Sandra, saka tinanggal ang sapatos at tinignan ng paa niya. Namamagana ang parteng nasugatan. Does it hurt? Masakit pa rin. Mainang wika niya, saka hindi na nagsalita pa. Pumasok si Grayson sa tent nito at kinuha ang first aid kit. Bumalik ito saka naabutan si Sandra na itinataas ang cellphone. That won't work here. Bumuntong hininga si Sandra, saka binalik ang phone sa bag niya. Kung hindi lang sana siya dinala ng mga kaibigan ni Grayson, hindi sana magiging ganun ang sitwasyon niya. Ginamot naman ni Grayson ang sugat niya
habang nakaupo siya. Dahan-dahan itong ipinatong ang paa niya sa tuhod nito habang pinupunasan ng sugat niya ng dahan-dahan. Napaatras si Sandra nang maramdamang humapdi ito dahil sa gamot na nilagay ni Grayson. "Sorry about what happened. I didn't mean to do that in surprise. I just sometimes lost control of myself." Mahinang sambit nito habang nakatingin sa sugat niya. Pinagmasdan niya itong mabuti. With all those things he did to her, why she can't feel too much anger like hurting him for doing such thing? "By the way, bakit ganoon ka nilang mag-react kanina nang dalhin ka nila rito? It's not like parang may mangyayaring masama sa iyo rito. Do you have a phobia in the forest?" Pangaasar na wika ni Grayson. Inirapan naman siya ni Sandra saka tumingin sa paligid. That makes her feel a little bit scared. "It's nyctohilophobia. I am not literally scared of the forest. Kapag naiisip ko lang na maaabutin ako ng gabi rito." Sagot niya sa kayamuko at tinignan ng paa niyang may sugat. "How did you get that fear?" "Munti ka na ako makagat ng ahas na mag-camping kami ni Dad at Mom ng gabing yun. Buti na lang nailigtas ako ni Dad. That was the last time I entered forest dahil sa takot. Thinking that I'm here, that makes me uncomfortable and remembers everything. Like it's going to happen again." Wika niya saka lumingon sa paligid. "Dad taught me to be brave, kaya nakakalimutan ko ang nangyari. Pero nung dumating kami rito kanina, I was too scared. The piring helped me to calm, but the moment they took it off, I got those feelings." Pagpapatuloy ni Sandra, saka suminghap ng hangin at tumingala sa langit. "Do you want to overcome that fear? Maraming taong nakakaranas ng ganyan, and through time, gumagaling sila. Why don't you try it?" Suwestyon ni Grayson, saka tumingin pa sa kanya. "Nakita mo na nga yung nangyari, hindi ba?" Sagot ni Sandra, saka akmang tatayo nang pigilan siya ni Grayson na sanhi para magkalapit ang mga mukha nila sa isa't isa. Hindi agad nakagalaw si Sandra. Naaalala na naman niya ang mukhang iyon ni Grayson na hinalikan siya. There's something she saw in his eyes that's different and she doesn't know what's that. Na parang may kakaiba sa mga titig nito sa kanya. Magkasundo na kaya sina Sandra at Grayson? Abangan sa susunod na kabanata. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.